Samantala, para sa mga kababayan natin na gustong tumulong at mag-donate, hindi hinihikayat ng Department of Health ang pagsasama ng mga formula o powdered milk sa mga relief goods. Ito ay para maiwasan na magamit ito bilang pamalit sa gatas para sa mga sanggol. Ang kabuang ulat mula kay Karen Garucha. Kasabay ng no milk donation policy na ibinaba ng Department of Health o DOH, hindi inirekomenda ngayon ng ahensya ang pagsasama ng mga formula o powdered milk sa mga relief goods. Ito ay upang maiwasan ang paggamit nito bilang pamalit na gatas para sa mga sanggol. Bukod sa hindi masustansya para sa kalusugan ng mga sanggol, posible rin daw kasing magkaroon ng gastroenteritis o diarrhea ang sinumang iinom ng mga canned at milk formula, lalo na walang katiyakan ang kalinisan ng mga gagamiting tubig sa mga evacuation centers. Panawagan ng ahensya, ipagpatuloy na lamang ng mga ina sa mga evacuation centers ang pagbe-breastfeeding para sa kanilang mga anak. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang United Nations para sa mga nabiktima ng Bagyong Ruby sa bansa. Gamit ang C-130 ng Philippine Air Force, naipadala na ang mga high-energy biscuits sa Borongan, Eastern Samar kahapon. Nakapagdala na rin ng mga food packs sa Cebu at mga plastic pallets para magamit sa mga warehouse ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagbigay rin ng 10 satellite phones ang World Food Program sa DSWD upang magamit sa mabilis na komunikasyon para sa relief operations sa mga lugar na nabiktima ng Bagyong Ruby. Ayon kay UN World Food Program Country Director Rabin Agrawal, aabot sa 1.8 milyong katao ang maaaring masuplayan ng mga food stocks sa loob ng 2 linggo. Kabilang sa mga pagkain na idodonate ng World Food Program sa bansa ay ang 260 metric tons na high-energy biscuits, 4,000 metric tons na bigas, at 130 metric tons na ready-to-use supplementary food. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha para sa Newslight.